Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras sa alas 19 ng pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa ito kabusal daw po tabi kitang unyan kan Biyernes pizza 23 na kan bulan kan Enero 2026. Yaon dyan kay ba nanyato sa Engineering Department, yaon po dyan si Sir Stephen Papis. Asin siyempre mga tugang, mag-iiribanan kita digdi po sa laog na programang Papitik-Pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, marahay na aga sa satuyang mga parantabay Pilipinas, marahay na aga, Bicolandia, marahay na aga man sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, ang pinakapaborito kong probinsya sa Bicol Region, asin pinakamagayon sa Bicol. Good morning! Arog ka na mga nakagawian ta, mga tugang, pwede na kamong magpaabot ka na sa indong mga greetings, asin mga sumbong, mga komento, asin iba pa. Padara lang ada sa indong mga minsay. Karing ba mga tugang duman sa mga kababayan ta, bago kita magpuon kan sa tuyong trabaho, maagad po kita ng bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa satuyang mga obligasyon trabaho ngunyan aldaw. Kaya uya po an satuyang daily bread. Mula sa awit 46 Gs, magsitahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon asin man. Siyempre mga tugang sa satuyang daily bread ngunyan na aldaw. Digdi po sa laog kan siyudad Kinaga, nagtataga bulos-bulos ang tagiti uran mga tugang bako mangkakusugi pero nagtataga bulos-bulos ang uran digdi po sa laog kan na siyudad Kinaga. Kaya duman po sa mga kababayan ta na mapasiring po digdi sa laog kan na siyudad kan na naga mga tugang, mas maray kami po nagpapagirumdum magdarani na mga pamandong pasiguro payong asin na iba pa na pwedeng proteksyon po. Mga tugang ninuli po ka na nagbuburbagsak padikit-dikit pa man lang. Bulos kan uran digdi po sa satuyang lugar sa siyudad kan na naga. Day ko aram kung sa ibang mga lugar kung lakop ini, day ko lang po aram. Basta digdi sa laog kan siyudad kan naga, kami po nagpapagirumdum si mga may lakaw, mapasiring digdi sa laog kan na naga, kung mainit man dyan sa sindong lugar, kinakaipuan magdara po kita nina mga pamandong. Medyo na baka mabasa ka mo digdi, anda sa tuya po pating panahon ang klima pabarbago. Uso pati ngunyan malipot an banggi, maliputan pagkaaga mga tugang, usong-usong ngunyan iniyo pong pinag-aapod niya to na trangkaso. Kabali na dyan ang sipon abo. Tangaring makaibitar sa mga bagay na yan, dapat igwa po kita ni na proteksyon. Unambitan ta po na lipot kan panahon, duman sa parte mismo kan bagyo, ay grabe na ang temperatura duman. Buminaba na ni na 10.6 degrees centigrade ang temperatura duman po sa parte mismo kan bagyo. Talagang duman malipot talaga. Kundigdi nga ni sa parte mismo kan Rion Bicol sa siyudad kan Naga, mga pagtarain na lugar sa probinsya kan Camarines Sur, nakakamati kita nin lipot, mas grabe duman po sa parte kan Bagyo, sa Tagaytay. Tayo ni bagang mga lugar na ini, iyon ni perming pinagdudumanan
kana sa tuya po nga mga kababayan pag nagkakaigwa po ninda summer season na mga tugang tamalipot ungunya na malipot ang kamugtakan kan na panahon mas lalo pong nagbababa ang temperatura duman po sa parte mismo kan Baguio sa Tagaytay asin iba pang mga lugar mga tugang na talagang malipot ang kamugtakan kan na panahon so duman yan sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang sa tuya pong mga impormasyon. Makatiritristi ni mga na dadangog mga bareta. Ano po? Digdi po sa satuyang lugar. Lalong-lalo na itong mga nagkakakuroang mga umboy. Ini yung mga magurang daing hirak. Ining mga sinasabi niya itong mga ina matapos na magkaigwanin aki, matapos na pasiram-siram karo, pagkatapos nabadus, so kanda mabadus, nag-aki, inaarapon ang mga aki, partner. So, igwa po dyan ako sa Gainsa, sa Calabanga, sa parte na iba pang mga lugar. Malangan idigdi sa Satuya, ang iba ikinakag na lang sa basura mga tugangan mga aki. So daing puso iniyo pong iba niya itong mga magurang. Na importante baga ni bangani gusto magkaaki, taday nabibiyayaanin aki, ini manlugod natawanin aki. Pinagpapa-abort mga tugang ana sa inda mga aki o kundayman, pagluwas kasi aki inaapon. Ay pambira. Iniyo itong mga daing puso na mga magurang. Kaya makatiritristi mga tugang. An abortion na bawal po yan na ipinagpapangalad po yan kan lay. Maski sa ibang mga nasyones kan kinaban na mga tugang bawal an abortion. And sa parte mismo, kasalan yan. Kasalan yan sa mahal na Diyos sa mga tugang na ipa-abort mo sa imong aki. Samantalang mayo manin pagkaaram, an aki gusto man na mailing an kinaban kung ano man ang kinaban, pero pinuputol mo na tulos an buhay ka na aki, sadit pa mga tugang, iyan po dakulang kasalan na sa parte ka na tao urog na sa mahal na Diyos mga tugang. An iba nga ni nadayo pa, naburbarayli pa mga tugang, tangani sa nga makakuha, biyayaan po mga tugang ni na aki, kamo manlugod na biniyayaan na ni na aki, pinapaabot nindo o kunday man, inaapon nindo, ginagada nindo. Ipambihirang mga magurang yan. Sa inyo kayo nakahiling. Naarog kayo na klase ni na magurang. Bihira man yan, bilang man lang yan. Kaya lang, makatiritristi na pagparaisip-isipon na mayong kamuwang-muwang sa kinaban, sarong aki, sarong umboy, imbis na atamanon mo, magtalubo, magdakula, sa amay na edad mga tugang, babawi mo na na buhay, ginagadan na kaniyo pong mga ina. Baka ang ibang ani dyan kakutsaba pa, sa inda mismong mga boyfriend, mga tugang. Iyan kadakol na po ni mga pangyayari kan, bako lang itong dyan sa Calabanga, bako lang itong sa Gainsa, kundi nga ni sa digdi sa Laog kan Naga, sa Banwan kan Pili, egwa po ni nagdara ni winalat itong aki sa simbahan na mga tugang ay dyan sa may parte mismo ka na Kadlan, winalat mga tugang itong nasambit ng aki kan mag-boyfriend garoto o mag-agumday ko aram kung mag-boyfriend dito lunad po ni na bihikulo. So sa inyo kayo nakahiling na araw kayo na sistema. An abortion po o utronta, bawal yan, kadto legal yan. Lalong-lalo na duman sa Estados Unidos de America, partner, kadto legal yan. Ikan na January 22, 1973, binaba ka na Estados Unidos kan US Supreme Court and landmark decision kaini mga tugang para po duman sa sinasabing Roe v. Wade mga tugang na
iniyo po nagtataunin na dalan kan na legal na karapatan kan mga kababayan sa aborsyon na mga tugang. Kan na January 2022, 1973 yan. Tinawan doon kan na Korte Suprema na ang desisyon kanina ana karapatan kan mga kababayan sa aborsyon and protektado. Kaniyo pong pinag-aapod na privacy rights na pinaggagarantiyahan kana 14th Amendment kan US Constitution. So, bago po nagdesisyon ana Roe v. Wade, legal ana aborsyon na mga tugang. Legal an aborsyon duman sa partibismo kan Estados Unidos de America. Sagkod ng uring parte kan 19th century. 19th century mga tugang. So nagkapira sa mga inot na mga regulasyon kayan duman po sa Amerika sa pagkakaigwa po ni na pag-aadal mga tugang kani. So sunod po kana 1820 arog kana sinasabing pagbibenta kan mga bulong para po sa aborsyon. Kan 1820 yan. 19th century nangyari legal an abortion kay duman sa Estados Unidos de America. So kana 1850s mga tugang kana magpuon na 1850s nagpuon po an pangapudan kana American Medical Association na gibon po na saro ng krimen ana aborsyon na mga tugang. So krimen na tandaan nindo krimen an aborsyon kasalan po yan ha duman sa mga kababayan tao ana Estados Unidos de America ngani saro ng moderno na nasyon na mga tugang talagang independent anda sa inda mga isip pinagbawal pa so nangapudan kud kadto an American Medical Association nagibu na krimen iniyo pong aborsyon. So dara kani mga tugang nagtindi ang pinagasasabing kompetisyon sa pagultanan po kana mga doktor asin na nagsasagibo po kadtong mga aborsyon. Kadaklan kaya na digdi mga tugang ana mga doktor niya to digdi sa Pilipinas binabawal yan ang simbahan, binabawal ana mga ibang reliyon, binabawal ana pagkakaigwanin aborsyon. Digdi po sa parte kan na Pilipinas maging an sa tuyang gobyerno bawal po an aborsyon. Kabali na po ana mga doktor pero igwa po nin mga digdi sa parte kan sa tuyang lugar may mga nagpa-practice nin aborsyon digdi sa Pilipinas arog kan mga hilot itong mga partira po igwa man ni nagkapirang dahil ko aram ko na baka maanggot kaya sa kuan mga doktor pero mas nananaig mas nagdadanay sa mga doktor na dapat anaki day i-abort kaya nga ni kun minsan kun masilan po mga tugang kun masilan bagan pagbabadus sarong ina pag nagpa-check up pag perming dinudugo na sarong ina mga tugang na pwedeng makuanan malaglag na sa iyang aki nagre-resita baga ang doktor nin pampakapit mas importante sa doktor mga tugang ang buhay pariyo man yan kan simbahan pariyo man yan mga tugang kan mga kapilya so talagang sa inda po importanteng maray usa sa tuya mga tugang ana aki kaya nga ni pinapakapit yan tangani nga dai malaglag dai makuanan ana sarong ina sa pagbabadus niya po so mga tugang digdi nagsagibo po nagsagibo po ang Medical Association nagibon po na krimen an aborsyon. Dara ka nagtinding kompetisyon na mga tugang sa pagultanan ka na mga doktor asin nagsasagibo kan mga bulong, nagpapabakal kan mga bulong kan na aborsyon kana 1869 kan ipagbawal kan simbahan na mga tugang an aborsyon. 1869 yan mantang dumanda
mantang ipinasaman sa US Congress and Comstock Law, ang Comstock Law, mga tugang, pinagapasarian sa Congress kan 1873 na nagbabawal sa paagi po kan mga contraceptive asin mga bulong para po sa abortion sa paagi po kan US Mill, mga tugang. 1873 yan. Kana 1965, duman sa mga kababayan ta, 1965, kana isa legal po, duman sa Hawaii, abortion. Ginibong legal duman sa Hawaii, saruya na estado man mga tugang kan Estados Unidos de America kan 1965 isinagiboan na pag legal kan abortion duman sa Hawaii. Asin na ginibo man na maging legal an abortion duman po sa parte kan na Alaska asin na sa Washington. Iniyo po mga estado ini kan na Estados Unidos de America, mga tugang. Kan taon na 1969, taon 1969, mga tugang, hinagad, pighagad po ni Norma McCorvey, iniyo po gikan duman sa parte kan Texas sa Amerika na digdi po ipalaglag dinadara kaninga aki dara po kana sobrang pagtios. So itong aki niya, sabi niya ngaya i-abort mo, pastor, tama man daw yan, ninulita, pastor, tama daw yan, ninulita, tios ka, ipapa-abort mo nan aki. Sabi ta na nga ni kadakol po ni mga kababayan kita, na gustong magkaaki, di nabibiyayaan na pastor, bakong iyo, sinabiyayaan na lugod, gusto pang ipatanggal itong aki, ay kalukuhan yan. So, inagad ka ni matugang ni Norma Corby, o McCorvey, taga dumanin ni sa Texas, na an sa iyang pinagbabados kung pwede ipatanggal mga tugang, i-abort itong sa iya mismong binabados. Ninhuli ta, grabe daan na sa iyang pagtios, mga tugang. So kan panahon na ito, legal lang an abortion kung nakasalalay an kaligtasan kan ina, mga tugang. Duman yan sa parte mismo kan Estados Unidos de America. Legal an abortion lang duman kung yaon sa peligro an buhay kan sarong ina, mga tugang, mantang siya nagbabados. Pero nga kung iisipon na, mga tugang, sa bagay depende kaya sa sitwasyon pero kung iisipon, bawal talaga yan, dahil pwede, dahil pwedeng mangyari yan. So maski nga ni mga mayayaman asin na may access, mga tugang, sa sinasabing legal asin na ligtas na ligtas di mga tugang kakaigwa pa ni na pagkontra, maski nga ni sinasabing ligtas sa pagpapa-abort, tamay kwarta, nagduduwa-duwa pa. So mga tios arog po ni McCorvey, po mga tugang ni Mark Corby, nagkakapit po siya, nagkakapit siya sa patarum, kapit patalim siya. Inuli po na sinasabing digdi dahil nagtrayumpo, gusto na abortion, mga tugang, ninulit na dahil nagtrayumpo, iniyo pong si McCorvey sa iyang desisyon na ipalaglag sa iyang aki. Ngunyan na ang ginibo kani nagraniining si McCorvey sa mga abogado, si isay mga abogado, mga tugang na dinumanan niya. Kung nagrani ka sa abogado, di may kwarta ka, tanagani sa abogado, tapos sasabihin mo na siyempre ang abogado baga konsultasyon lang, may consultation fee yan.
Apwera na lang kadto nga makabayan na abogado na pag hinapot mo mayo ni na bayad. Pero kadaklan sa mga abogado pag nag-inquire ka, igwa po yan kan pinag-aapod na consultation pay, mga tugang. So ngunyan, nagrani ini sa abogado. Ang abogado nga pinagrani niya iyo si Linda Coffey. Si Linda Coffey asin si Attorney Sarah Weddington. Napariyuman kontra sa mga sinasabing anti-abortion law. Kontra ini mga tugang sa pagkakaigwa kan anti-abortion law. So, digdi na bisto ni Mac Corbey bilang si Jane Roe kana 1970. Nabisto kani kana magsampa siya ni na kaso, kan magsampa ning kaso si Coffey asin na Weddington laban po laban na kidalya sa mga tugang. So duman sa Texas County District Attorney na si Henry Wade kan June 1970 nagdesisyon ang Texas District Court nagibo na legal ang abortion ban sa Texas. Ninulita binabalga kani ang constitutional right to privacy. So ngunyan pig-inkaminar asin isinakat po mga tugang nag-apila isinakat ang kaso sa US Supreme Court. Itong kaso kaniyo po ni McCorby. Sa tao kani iminundag man giraray pig aki man giraray pig mundag ni McCorby Genro aki kani at ini po ipinaampun kan January 22 1973. Nagpaluwas ni favorably ang Korte Suprema kan sa indang desisyon na illegal ang abortion ban duman po sa parte mismo kan na Texas. So sa kasong inapod na Roe v. Wade o Genro et al. B. Henry Wade, District Attorney of the Dallas County 410 US 113, di po pigsabi ka na korte na protektado ka na 14th Amendment. 14th Amendment ang karapatan kan mga kababaihan na magpalaglag ni uli ka na desisyon na kinibong legal duman po sa Amerika ana abortion. Duman sa desisyon, sabi, nor shall any state deprive any person of life, liberty, of property without due process of law. Legal daa. Pero kita, nagtutubod kita na pagpa-abort, illegal iyan. Lalong-lalo na sa bilog na ka-Kristyanuhan. Haros gabos na mga reliyon digdi sa Pilipinas, minakontra kaniyo pong abortion na mga tugang. Ang mga tao digdi sa Pilipinas, nagkukontra kan abortion. Kaya nga ni digdi, urugdaan simbahan, urugdaan mga religious sector, manlain-lain ng mga religious group, mga tugang, ano man ang sindang kinakabalian na sikta o reliyon, kontra kan abortion. Sa pagtubod dakulang kasalanian, bako lang sa tao, kundi bako lang sa gobyerno, kundi sa tuyang mahal na Diyos ana ginigibong abortion na mga tugang. So, tapos nasambit ng desisyon kay ito, temporaryo nagtayo muna sa publiko, iniyo pong si Mac Corbey, maski nga ni naging party pa man siya kan mga abortion. Kaniyo pong abortion rights movement. Sining man, mga tugang, pigtukar
si McCorby kan 1990s matapos na maging parte kan sinasabing anti-abortion na movement. Kung kan na inuluwas na Roe v. Wade nagkapira duman sa US state ang nagpasunod ka na restriction sa abortion kan 1992. Kanda patibayon ini kan US Supreme Court sa Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania Bay Casey ang kainot-inoting desisyon na kung saan digdi mga tugang ipinaluwas. Aniyo pong si McCorby, siya na inot na nag-file ni na kaso sa korte, mapadapit ka na abortion nga tugang, binawian ninin buhay kan February 18, 2017. Matapos ang 5 dekada, binaliktad na po ka na US Supreme Court ang nainot kaning desisyon sa Dobbs Bay Jackson Women's Health Organization na June 24, 2022. Nawan doon ka na hatol na constitutional na pagbabawal na Mississippi sa abortion matapos 15 weeks pagkakaigwa po and pagkakaigwanin pagbabados sarong ina mga tugang. So ipinagbabawal kan Mississippi sa abortion matapos ka na 15 imana na pagbabados na nasambit na nga ina. So nabaliktad na si inot na hatol kadto legal mga tugang ngunyan legal na abortion. Illegal na abortion. Kaya digdi mga tugang pinakusog pa yan ka na World Health Organization na talagang dapat digdi dai tugutan ang sarong ina na i-abort ana sa iya mismo nga aki. So depende iyan sa kaso. Kung medyo masilan ang kaso, mga tugang, ang pagbabados ka na ina, may mga legal ready-me pinagigibo. Agad sagkod na nga pwede po maisalbar ang aki, maluya ang kapit ka na aki, sa tulak ka na ina mga tugang, nagigibunin mga paagi ang doktor, nagre-resita ang doktor mga tugang na maisalbar si aki pakapiton para dai malaglag. So maliwanag po iyan na digdi po maski ang mga advance na mga nasyones sa kinaban na mga tugang minakontra po kaniyo pong abortion. Lalong-lalo na kita. Kung ininganing mga Eastern country, mga advance na ang mga technology kayan, advance ng maray kung ikukumpara sa satuya po mga tugang digdi sa Pilipinas, nagkukuruntra pa kan abortion, kita pa daw kaya digdi po sa Pilipinas sa mga tugang, takot ang mga Pilipino pagabot po mga tugang lado kan kasuguan kan mahal na Diyos na kung saan babawal po ang magkaigwanin na abortion. Nagtutubod ang mga Pilipino doon sabi ka na mahal na Diyos, sinasabing humayo kayo at magpakarami. Mas tubod dyan sa mga Pilipino. Kaya mga tugang digdi, dahil baga nakakalusot sa partikan Pilipinas, kung hilingon mo, dahil nakakalusot digdi sa Pilipinas, ang abortion, kadakol nagpurbar na mga tugang, kadakol nagpurbar na mag-file ni na bill pagabot po sa abortion, pero dahil nakakalusot. Garo man lang yan, itong magkakaigwanin separasyon, and mag-agum mga tugang itong diborsyon divorce kadakol na po mga tugang na nagpurbar kayan digdi po sa Pilipinas mga congressman pero
dai po na aprobaran sa Congress. Tano, mas iniisip ninda na igwanin remedyo, may solusyon pa dyan. And sagrado ang pagbabados, sagrado man ang pagpapakasal, na dai dapat mapuli sa sinasabing diborsyo mga tugang. Kaya ano babaga, duman sa Estados Unidos de America, sa ibang mga nasyones, ang divorce okay, sa sainda, pero kinukontra naman ninda ang abortion na mga tugang. Pero digdi sa Pilipinas, kung ikukumpara duman sa mga Eastern and Western na country mga tugang, ang Pilipinas kontra sa nasambit ng iniyong duwang bagay, sa abortion, pagkatapos sa diborsyon na mga tugang. Kontra yan. And, minapurbar ang iba niya itong mga congressman, pero tinatabuga tulos. Kakakuha tulos nin mga negative mga reaction ali po sa mga Pilipino. Kaya day nadadagos. Abot lang sinda sa pag-file, abot lang sa inot tangkada, pero yan natutunaw na mga tugang. Tulos-tulos na day na aprobaran na Congress. Mas mga pag-iriban ninda sa Kongreso mga tugang, nagiging mainit ang deliberasyon ninda. Sa issue kung pwedeng tugutan o dae. Agad nagdadanay pa man giraray na mayoriya ka na sa tuya pong mga miyembros kan Congress and Senate na kontra po sa abortion, asin na digdi po sinasabing pakaigwa ni na separasyon mag-agom o iniyo pong pag-abot sa diborsyon. Yan pinagatawan tanina atensyon mga tugang, kadakol kaya kita nin mga naaraman, kadakol nin mga bareta, mga lokal, digdi po sa satuyang lugar na iba, lalong-lalo na kung mga daraga, day pakasal, baka mga estudyante pa ang iba, day taman sinasabing araw kayan, pero makateritristi, mga tugang na ana sarong aki, iaapon mo, pakaluwas, iaapon mo sa basurahan, ikakag mo sa kawun, o pagkatapos iaapon mo sa Bicol River, iaapon mo dyan sa parte mismo, dagat, ay makateritristi, ay wawalat mo sa simbahan, kanus sa mga tugang na pagpara isip-isipon. Naro po kayo na bagay. Dahil na kita natakot, dahil na kita na konsensya. Takot ka sa pananagutan, duman sa mga kababayan ka maglaog sa araw kayo na relasyon. Ka maglaog po sa araw kayo na relasyon, dahil mo pa kaya. Dahil pa kaya, takot na mabulgaran ka tutuanan. Kung nagkaklase pa, baka maanggutan ni mami ni daddy, sa kanipapa ni mama, tinatarago mga tugang. Pagkatapos, pag nagbadus na, ipapatanggal na aki. Ano man ang kasalan kan aki, man po yan ang kasalan, kung ikukumpara, duman sa ginibo nindo. Ginibo nindo sa kagustuhan na mga tugang, dahil nindo naisip, mabadus ka mo. Nindo inisip, pagkatapos na magbadus na, saka na, mga tugang maisip, ipalaglag na aki, iapunan aki, pagkatapos na maikuyan na, mailuwas na, mga tugang. So, mabakal kung ano-ano na mga pampalaglag, maduman sa maduman mismo sa hilot, sa Antiguar, ay bihira, kung ano-ano na, maduman sa partibismo kan partira, paano ngayon malaglag sa kuya ngayon pibabadus. Otron ta, dahil po yan paggibuhon na nindo. Kung may mga nakaagi na kayan, ay na po yan gibuhon
kan sa tuya po nga mga kababayan. And kung malaog ka mo sa kompromiso, isipon go na nindo na igwayan ning konsekwensya na pwede ka mong magbadus asin pwede ka mong mag-aki. Duman yan sa mga daraga, mga estudyante, maski gurang na takon minsan na mga tugang si Mister nag-abroad, si Mrs. Naghahanap nin iba. Mabalik na si Mister, bigla man na nagbadus, biglang naglubos si tulak ni Mrs. Kaya nagkaisip na ipa-abort ana mga aki. Dahil nga ni maglaog sa mga aki po kayo ng mga kompromiso, tanganing dahil man kita nakukompromiso. Sa mga kababayan ta. Paragos-dagos kita mga tugang sa tuyang mga impormasyon. Uy, duman sa mga kababayan ta, sa mga kababayan ta, mga tugang, kasud ba pala na anibersaryo ka na Minjula Massacre, Pizza 22 kanda bulan ninda Enero, iyan da pagrumdum kanda sinasabing Minjula Massacre. Kaning Minjula Massacre, mga tugang, piga silibrar iyan na kasudma, piga anibersaryo iyan kanda sudma, Pizza 22 kanda bulan kanda Enero kan mangyari po na Minjula Massacre. 29 taon na nakakaagi kan mangyari po ining makateritristing Minjula Massacre. Nangyari po duman sa tinampukan na Minjula sa San Miguel, Manila. Iniyo po nga incidenting ini mga tugang, iyo pinagabansagan, binansagan ni, kumbaga sa, sa tao, alias, ano ngayon bansag mo, anong alias, iniyo po nagbansagan, ang Minjula Massacre na sarong Black Thursday, kana mga, sinasabing mga periodista, kan mga taga-radyo, asin man po kana telebisyon na mga tugang. So, Black Thursday, ana bansag kayan. Iniwiyo pong sinasabing Minjula Massacre. Haros sarong taon na puon po ka na mailuklok mga tugang, balikan ta ang istorya kan Minjula Massacre. Duman sa mga kababayan ta, tan iba, day pa po aki kan mga panahon na ito. An iba man, aram na pero lingaw na. O kundi man, mga tugang, nadangog ninda sa bareta, pero day ninda aram si tunay na istorya. So, haros mga tugang, sarong taon, puon po ka na mailuklok ka sa pwesto, iniyo pong si dating Presidente Corazon Aquino. Sarong taon na mga tugang, pagkatapos na mailuklok sa pwesto bilang presidente ining si Corazon Aquino. Hinagad ka na grupo ka na mga tios, mga tugang, na mga parauma, and sarong reformang pang-agraryo. So inagad po ninda, asin sa paglaog ka na bagong administrasyon kayo ni President Cory Aquino mga tugang. Nangaya ipasunod ang reforma nga agraryo. So sa tao ka na pagkakaigwa po, ka na iribanan, ka na reforma nga pang-agraryo, sa bagong konstitusyon na ka na Pilipinas mga tugang sa panahon ni Cory Aquino, iniyo po nagkaigwa nin pagkatakot, pagkaigwa nin pagduda, an kadaklan duman po sa mga parauma mga tugang, na sinasabing dai ini maipapasunod, dai ini maiimplementar ninulita bako na sa paggibo kana kongreso nin mga bagong mga ley mapadapit po sa mga reforma sa lado kan agraryo. Mayo po ninda sa pagtubod ninda maski yaon sa lado na kan konstitusyon, tanagbago kadto ning konstitusyon, sa parte po kan na administrasyon ni Cory, maski nakaiba ito mga tugang sa sinasabing reforma nga agraryo, iniyo po mga tugang mayo kaya nin ley na pig
aprobaran na Congress. Kaya sa pagtubod, adtong mga sinasabi niya itong mga tios, mga maralitang mga parauma, mga tugang, dai ini kayang i-implementar. Ano? Dai ini kayang i-implementar. So ngunyan, anang nangyari, ano po, may doubtful, may pagduda, ano po, mga parauma, grupo kang kilusang mambubukid ng Pilipinas, ito pong KMP, sa irarum po kan liderato kan 1986 Constitutional Commission Delegate na si Jaime S.L. Tadillo, mga tugang, ano po, kan panahon na si Tadillo sa mga delegado sa parte kan Constitutional Commission. Iniyo po ang sinasabing pinakadakulang grupo kan militanteng grupo, iniyo pong ang kilusang mangbubukid ng Pilipinas, KMP. Iyon ni ang pinakadakulang grupo kan kilusang mambubukid di po sa parte mismo kan Pilipinas, mga tugang. Tungod niyan, digdi ang grupo na pinag-organisa kan mga parauma na obheto po, mga tugang, kan sa indang grupo, iyo po na magduhol, iyo po na magduhol nin pantay na pagtao kadtong mga daga, asin siyempre pag nagtaunin daga dapat may titulo. Iyon na yan na pinapanaungon niya ni President Bongbong Marcos. Sige ang panaunin na titulo sa mga daga kinukultibar ka na mga parauma, mga tugang. Kinukultibar. Kaya baga kadakol na ngunyan, ugmahon baga ang mga parauma, mga tugang, ngunyan na panahon, ugmahon ki President Bongbong Marcos. Tanaw ugmaan na mga parauma ki President Bongbong Marcos. Haloy na panahon ninda na pinaghalat na magkaigwasinda, masadiri ninda ito mga kinukultibar ninda nga mga daga. Ito mga kinukultibar ninda mga daga. Pero ngunyan, ito po da inarealisar sa mga nakaaging mga administrasyon, lalong-lalo na kikuri, mga tugang, dai man nangyari. Ki Gloria Macapagal Arroyo. Ikwa man yung tinatao, padikit-dikit. Dai man nangyari ki Gloria Macapagal Arroyo. Dai man nangyari ki Joseph Estrada. Ano po? Si Joseph Estrada, sinasabing makabaya na asin na padangat dan mga pobre. Sabi, ninda, alida sa masa, makamasa, si Joseph Estrada. Dai man nangyari, lalo na ki Noynoy Aquino, dahil man nangyari, mga tugang, mas lalo na kidigong, mas lalo na partner kidigong, dahil nangyari, nangyari kidigong, itong drug war, ito nangyari, pero itong pagtaunin na mga titulo kandaga, maayo ito, sa administrasyon baga ni President Bongbong Marcos, mga tugang, labo-labo na panao. Tinatao na sa mga parauma. Sige, i-award niyan sa mga parauma duman sa mga kwalipikadong mga parauma para sa diri naman hindi yan. Itaunan mga titulo, taloy na yan na pinag-alatkan mga parauma. Ngunyan, mga tugang, ugmaunan mga parauma ki President Bongbong Marcos. Ninulita, maikukonsidera na ninda na sa indang kinutibar na daga, haloy na ninda pinaglalaban na maging sadiri na ninda, ngunyan sadiri na ninda. Apuera na lang kanda, iniyo pong Asinda Luisita, mga tugang, pagsasadiri ka na mga wangko. Day pa na itataw yan, pastor. May kaso kaya yan, may kaso mga tugang. Pero kung nihilingon, kung mayo ko ta na yan kaso, pwede na yan i-award. Kaya lang may kaso, mga tugang, ikinaso iyan. Kaya sagkod nyo yan, dahil natitingkog kan gobyerno. Maski baga sikuri na sabi si makamasang tao, mga tugang, dahil man na itao ni Kuri, itong sa dirinindang daga, duman sa Asinda Luisita, mga tugang. Hawi na po iyan na pinag-aagad kan mga parauma.
duman po sa party mismo kan Tarlac. Ano? So niya na mga tugang, na taon na ito, ano po, ka 1986, so na taon na ito mga tugang, ano po, ang grupo kan KMP, ano, sa paagi po kan Ministry of Agrarian Reform, sa Diliman, Quezon City kan January 15, 1987, tangani po na digdi po paabot ninda nagduman si grupo kan mga parauma sa party mismo kan Ministry of Agrarian Reform na duman po sa party kan Diliman sa Quezon City January 15, 1987 tanganing ipaabot ninda sa gobyerno an sa indang kaagadan na reforma na inatubang po sindaman mga tugang kaniyo pong Minister kan Agrarian Reform. Ang Minister kan Agrarian Reform kadto iyo po si Ejerson Alvarez. Si Ejerson Alvarez mga tugang naging senador man iyan. Agad ano si sabi alagad sinabi lang digdi na halat-halaton ang pagpapatibay kana bagong konstitusyon. Ano? Sabi ni Alvarez, sige mga parauma, mga tugang kong mga parauma, mangyayari po yan kagad nindo na masasadiri nindo ana sa inyong mga daga, pero halat-halaton talang po na matapos and paghaman kaniyo pong sa tuyang bagong konstitusyon. Ano? So nangako ini, nadadarawon nasambit ng kaagadan kan mga parauma sa masudod na presidente kan Republika kan Pilipinas. Sisay ang nagsalida ki Sisay ang nagsalida ki Cory Aquino. Ang nagsalida kadto ki Cory Aquino si Tabaco, pastor, si Tabaco, bakong iyo, ang nagsalida ki Cory Aquino, si President Pidil Valdez Ramos mga tugang. Anda tuga ni ministry kadto Union Secretary ngunyan napod kadto ministry mga minister so digdi mga tugang tuga ini mga tugang na dadarawon ini ansinda mga agrangay kan mga parauma sa masudod na presidente kan nasyon. Ninuli po ta digdi dai nagtrayumpo na mako kan konkretong kasimbagan, mayo po ninda konkretong kasimbagan and party mismo kan Ministry of Agrarian Reform mga tugang nangunyan Department of Agrarian Reform iyo po mga tugang secretary nangunyan mga kadto yaon nga na sakop kan Ministry of Agrarian Reform. So minister sinda kadto. Ngunyan sa irarum nga kan Department of Agrarian Reform, secretary na tanabago na mga tugang. Sumayo sinda, dahil sinda nagtrayumpo, kumbaga bigo ang mga ini, makakwa po ni na konkretong mga kasimbagan. So pinagmaray ngunyan kaniyo pong rallyista, itong mga parauma, na direkta nga makipag-ulay kay President Corazon Aquino mga tugang. So nagdesisyon si mga parauma, maayo nga kitang lalauman sa Minister kan Agrarian Reform. Aduman nga kita sa presidente. So nagkasurundo si mga parauma. So poon po kanda nagpoon sinda duman sa siyudad kan Quezon. Itong mga parauma ahali po yan sa manlain-lain ng mga lugar, bako lang yan sa kundi bako lang yan sa rong lugar, kundi manlain-lain ng mga lugar. Kabali na dyan itong mga parauma digdi sa Bicol Region, Pampanga, duman sa Mindanao, basta araw kayan. So yan mga tugang, nagpoon sa parte kan siyudad kan Quezon, nagmartsaan mga rallyista, pasiring po duman sa lugar kan Palasyo kan Malacanang, duman po sa Manila mga tugang.
para po kaulayon si President Cory Aquino. Di na sinda mga tugang, di na sinda inibahan kan iba pang grupo, iniyo pong mga paraumang ini, piga ibahan na sinda kan iba pang grupo, sinuportaran na, nagsuporta sa mga parauma, ito po ang kilusang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan, asin ito pong League of Filipino Student. Kaiba na dyan itong mga kuyan. So gabos ni mga aktivista, gabos ni mga iniyo pong grupong ini nagkasararo, gabos ini po mga aktivista mga tugang. So digdi hagad ninda iyo po ang libreng daga para po sa mga parauma. Asin na paghali po sa mga mayayaman, mga landlord sa mga daga na sa inda pong kinukultibar. Itaon na sa inda, haliun na itong dagang ito, haliun na bilang duman sa mga may sadiri, bilang mayayaman na mga asindero na bako na sindan may kadsadiri. Itauna sa mga parauma mga tugang. So ngunyan, digdi po mga tugang, pagpundo kan amortisasyon, kan bayad kan daga, inagad pa kan mga parauma, di po kinakarkulong aabuton po sa 10,000 katao ang nagpartisipar duman po sa mga kilos protesta. Ang amortization partner, itinauyan ni President Bongbong Marcos, inali na yan ni President Marcos ngunyan, libre na mayo ng babayadan. Kaya ugmaw ng mga parauma, tamayo na ni amortization ngunyan. Si mga utang ninda, wara na ito, si mga utang kan mga parauma, pagkatapos sa diri na ninda, si mga landlord, mayo na nin kuyan ngunyan, binawian na to nin diretso, itinuna sa mga tenant na daga mga tugang. So, maabot po kayo sa 10,000 katao ang nagpartisipar duman po sa kilos sa protesta. Pag-abot po mga tugang duman sa Minjula. Pag-abot duman sa Minjula, mga tugang, sinabat sindakan mga autoridad. PC pa kadto kundi kita papasala o PCINP. Pag-abot duman na mga tugang sa Minjula, iniyo pong grupo nin na mga parauma, grupo nin mga obrero, grupo nin mga estudyante, sabat na mga tugang ka na mga autoridad. Naunyan, ka January 22, 1987, kasudma yan. Kasudma January 22 partner, an anibersaryo. Papitik-pitik lang sa BBS. Paano pa dagos kita mga tugang, digdi po sa pinagtutukarta na issue. Ngunyan baga sabi ko nga niya, maugma na po ang mga parauma ngunyan, ninulita itong mga kagadaninda, padikit-dikit na pong naitatao kan gobyerno sa pagi po ni President Bongbong Marcos sa mga tugang. Mala nga nita, digdi nga ni sa parte kan na probinsya kan Camarines del Sur, Bicol Region, mga tugang, kadakol kitang mga kababayan ana naging beneficiaryo na kana CLT kaniyo pong pagduhol mga tugang, kaniyo pong mga sinasabi niya to na mga land titles, certificate of land titles na itinatao na sa partikan mga parauma na sindanaan may karapatan kadtong mga daga na pinagkukultibar na. Naungunyan mga tugang ninhuli kayan kaidto, mayo kayan, mayo kayan, pero sa administrasyon ni Marcos talagang digdi po si kagadan kan mga parauma, luway-luway na po na itatao mga tugang. So ngunyan sabi ko nga ni, itong mga parauma kaidto kan panahon kan nagmarcha duman sa Minjula, sinabat kan mga autoridad kaidto. Sinabat kan mga autoridad January 22, 1987 na mga tugang.
So ana matuninong kuta na pag kakaigwanin matuninong na pag bungkag partner na pagbungkag kadtong mga rallyista napuli ini sa partikan kariribukan. Kuta na an katuyan dumanda i-dispatch lang nin matuninong itong mga rallyista pero ini mga tugang napuli po mga tugang sa kariribukan ang pag-dispatch digdi po sa mga rallyista, mga parauma, mga estudyante, asin mga trabador na nagduman po sa party mismo kana Minjula. So, iyan kan January 22, 1987 kasud ma iyan tabi pastor anniversary kayan. So digdi po nangyari an kumusyon partner. So nangyari digdi baga pag binungkag ka talagang igwa dyan perming may nagtuturuldangan aro kaya na pastor dahil naiibitaran yan ikadtuan na mga parauma talagang kuyan pa napatapos itong mga estudyante mga palaban pang maray partner kan aro kaya na taon mga kasagsagi pastor mga palaban pa yan dahil mo basta-basta yan pwedeng bungkagun kung nagrarally gusin na mga programa na pinagigibo pero ngunyan kung nagrarally man na mga tugang matuninong na kung igwa man nagpaparibok bihira na sana yan pira-pira na lang yan na mga tugang nagpaparibok so ngunyan itong matuninong na rally pag tabot kuta na digdi po napuli sa kariribukan. So hapon kay tukan January 22, 1987 na mga tugang nagkaigwa na kadtunin na komisyon iyan sa pagultanan na po iyan kan mga pulis asin kan na mga rallyista. Nagpaputok po kay do tanganing ngaya matakot, mapasipay, mapundo, nagpaputok po mga tugang ana Philippine Constabulary, Integrated National Police. Ito pong PCINP pa kadto pastor, PCINP pa mga tugang bago naging PNP, Philippine National Police, PCINP guna. So nagpaputok kadto ana PCINP Capital Regional Command ngunyan Philippine National Police National Capital Region Police Office na asin Philippine Marine Corps mga tugang pinaputukan ninda na itong mga rallyista itong mga nagrarally na mga parauma mga trabador asin man na estudyante doon po mga tugang sinasabing 3 sikatao ang nagadan asin na iyan sa binansagan na Minjula Massacre. Sinda Danilo Arjuna, Leopoldo Alonso, Adelpa Arrivi, Dionisio Bautista, Roberto Cailao, Vicente Companis, Ronelo Dumanico, Dante Evangelio, Angelito Gutierrez, Rodrigo Grampan, Bernabe Laquindanum, Sunny Boy Perez, asin si Roberto Yumol. Sinda si mga nagkagaradan na mga tugang. Tig-uranin na batikos kadto ana administrasyon ni Cory Aquino. Katakod ka nasambit na nga insidente. Digdi po mga tugang nagbutas sa iyang pwesto kadto sa Commission on Human Rights mga tugang si Chairman si W. Jokno mga tugang mantang pinunduman kana National Democratic Front ansa inda pong pistok sa gobyerno takadto kasagsagi pa kadto kan grupo kan mga rebelding New People's Army NPA kan 1987 pastor sagi pastor kan panahon ni Cory Aquino kasagsagi pa an NPA mga tugang so ngunyan sa panahon ni Cory nagkaigwa po kadtong unilateral pistok partner
nagtitiripon sa sarong lamisa na mga tugang grupo kan na mga organisasyon kan na NPA, CPP, NDF, NPA mga tugang kaibanan na an military nganing pag-urulayan kay ito pagkakaigwa po nin tigil putukan mga tugang asin na magkaigwa na kadtong na pagkakasararo sururin mga rebelde NPA. Ngunyan, ito pong gibong urulay tugang group mga rebelding New People's Army mantang digdi po nagkakaigwa kadtong pistok pinundo aday na nga kami makikiulay sa indo grabe nga kamo ginagaradan nga nindo an na tao ginagaradan nga nindo an mga parauma an mga trabador asin mada mga estudyante na mayo man yang ginibo ipaabot na ngaya sa indang mga sentimiento mga kaagadan sa parte kanda gobyerno. So, nawa ranin na saysay itong pinagpuunan na urulay po mga tugang para po sa katuninungan kan nasyon. Dahil na magkaigwanin giyera, baradilan sa pagultanan kan mga rebelde asin man kan Puwersa Armada kan Pilipinas. So bilang parte mga tugang, bilang parte kan na kasimbagan, binilog po kay ito ni President Corazon Aquino ang pinag-aapod na Citizens Medula Commission. Iyan po pinamayuhan ni dating Supreme Court Justice Vicente Abad Santos. Nagluwas kay ito sa report mga tugang ka na nasambit ng komisyon na nagkuyan sana, nagbalus sana, nagbalus sana daan mga pulis, mga tugang, ninulita pigdadaraklag na daa kan grupo kan mga militanteng grupo an mga pulis mga tugang kaya nagbalus lang daa pero si pagbalus kan mga pulis niratrat ninda si mga tao so maski nga ni nag-atras na an grupo kan mga militante pasiring po duman sa CM Recto Avenue ipinasunod pa man giraray kan mga autoridad an pambabadil sige pagiraray ang pangratrat duman sa mga agit-agitan sa mga rallyista mga tugang sige pa man giraray mga pambabadil ka na mga pulis PCINP so i-rekomenda kay ito pagsampa ning kaso laban po kay Tadeo asin sa mga unipermadong mga pulis na nambadil duman po sa mga militante. Pinagpurbaran kan pamilya kan mga biktima na sampaanin kaso anda gobyerno alagad ini ibinasura po mga tugang kan taon 1988 na kung saan pinagtibay man kan Korte Suprema kan 1993. So mayo nin si Isay man duman sa massacre sa Minjula mayo nin si Isay man napadusahan nin pagkagadan kan mga biktima sa sinasabing Minjula Massacre. Daiman po nakaresibi nin danyos o bayad hali po sa gobyerno mga tugang itong mga survivor kan pamilya kan biktima. Asin digdi mga tugang haros sa 4 na dekada na ang nakakaagi padagos paman giraray pakikibaka kan mga parauma para sa indang mga karapatan na mga tugang. Haros 4 na dekada na nakakaagi puon kan panahon na ikuri sa ngunyan. Pero ngunyan mga tugang itong mga kahagadan ninda itinatao na po padikit-dikit na itinatao sa inda kan gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ala nga ni si President Bongbong Marcos iyo pa mismo ang nanginginot tanganing itao duman sa mga benepisyaryong mga parauma an sa indang mga titulo kandaga na sa indang pinagkukultibara mga tugang and inali na itong gabos na mga babayadan ninda itong amortization iyo baga pastor inarali na mga tugang
So iyan, nangyayari na yan ngunyan na mga tugang sa party kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. And ngunyan na mga tugang, si President Bongbong Marcos pinapadangat na marayan mga parauma, asin ang gabos na mga agrangay kan mga parauma, dinadangog. Kabali na dyan pagpapagibo kan mga irrigation facilities, kabali na dyan mga tugang itong mga sinasabi po na mga farm to market road, kabali na po dyan itong pagtaunin mga landmaster, asin itong rice harvester sa mga parauma, pati mga truck tinataunan ngunyan kan administrasyon na mga tugang tanganing magamit dai na madipisilan sa pagkultibar kan sa tuyang daga an mga parauma mga tugang. Kaya ngunyan an mga parauma nauugma po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ninulita tinawanin importansya kanda presenting administrasyon itong sa indang mga agrangay. Dai palang gabos pero naihiling, naitatao, nai-award. Dai palang gabos tapi siyempre may mga proseso man na pinagigibo bako man yan uro-urada. Uy, si pastor nga haluyo na pala ngayon, tawan mo na daw, itao mo na daw ngayon. Itong titulo kaya naluyo na pala ngayon, may proseso man na ginigibo. And dai man pwede na ikalang ang tatawan. So pag naproseso yan, mga tugang, sasarabay sa bayon na. Alangan man na, saro lang, pastor, o ika lang, si pastor nga iyon na naproseso na. Alangan man, si pastor, itao na tulos. Dai man yan. Iyan mga tugang, sasarabay sa bayon na. Pag naproseso na, iyo na bagayan pinapaapod, ngaya, digdi na kamo, magdigdi na ta iya award ta na ang titulo tagabos na sararuan lang takon na saro lang mapagal man yan ikaman mapagal man talaga yan iya magabos ay boss pastor kaya sinasarabay na mga tugang pagkatapos kaya ipoproseso na naman si iba pag natapos na itong saro na naman na grupo ipapaarapod na naman yan. So araw kaya na mga tugang na itatao na ngunyan kan gobyerno. Eniyo po. So iyan na istorya kan Minjola Massacre mga tugang kung saan nag-ugat lang yan duman sa kahagadan kan mga parauma na itao po ang mga titulo kan mga daga sa mga parauma asin halianing karapatan itong mga landlord mga tugang. Tuman sa kinukultibar nindang dagat. Ang nagpapayaman na mga tugang, bako man po ang mga landlord, ang nagpapayaman na kan daga, kan ani, iyon mga parauma, na dapat ang manginabang ang mga parauma. Ang nanginginabang itong mga landlord ang iba dyan, kinamkam man ng sidaga kan panahon kan Espanyol, pastor, an iba dyan, dahil man gabus. Namaanggutan man kita. Binakal ko ngayon. An iba dyan, kinamkam man lang mga tugang. Makapangyarihan sinda kadtong panahon kan Espanyol. An saro na lang ngunyan, mga tugang, anda dapat mai-award na ito pong parte kan Hacienda Luisita na pagsasadiri kan mga Aquino maski kan na pagsasadiri kan mga Kuangko maski kan panahon ni President Aquino dai niya na i-award sadiri niya pa yan sadiri yan kan pamilya ninda partner yan bagang Hacienda Luisita sadiri bagang kan pamilya ni President Aquino mga Kuangko dai man ninda na i-award ang daga mga tugang tagkod nang sa panahon ni Pinoy, dahil man ay award, iyo na lang yan, ikinaso, anasambit ng iyan po, mga tugang, na daga, imbis na mapasa parauma na, kaya ngunyan, nanbaykad sa diri, ang mga Kuangko pa man giraray, kan Hacienda Luisita, iyan si pinagtutumbok kadto, kan mga parauma, lalong-lalo na kadtong mangyari itong pinag-aapod na Minjola Massacre. Sabi pati kadto ni Cory, iya-award ta ngayon. Iya-award ta na wara si Cory. Dai na i-award. Salida si Ramos, dai na i-award. Agsalida si
kuyan si Estrada dai na i-award salida si itong may nunal itong may nunal na ababa, partner, si Gloria niyan si Gloria itong may nunal na ababa, si Hilugar si nagsalida dai na i-award, nagsalida si Pinoy dai na i-award, nagsalida si Duterte, mas lalong maayong nagibo, mas lalong maayong nagibo mga tugang sa party mismo kan na mga parauma. And ngunyan, naihiling ang tabang kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero partner, duman sa mga kababayan kun igwa kan pinag-aapod na Minjula Massacre, inapod na Bloody Black Thursday, igwaman palan duman sa Russia kani. Igwaman, nangyari man, pero sa Russia, bako man mga Pilipino, baka ini nagtangad na naman kay si noon ni Busaye, paguna mo mga Pilipino ang minasakir duman. Ako, mga taga duman man, parehas lang kadtong istorya nangyari sa Minjula Massacre. So, inapod man ini duman sa Russia mga tugang. Duman sa mga kababayan inapod man ining Bloody Sunday duman po sa Russia. Sa tuya digdi, Bloody Black Thursday. Sa Inda, Bloody Sunday. Tanangyari man duman sa Inda ning Domingo duman sa Russia. Pero kabaing man kan istorya digdi po sa party mismo kanda Pilipinas. So araw ka nangyari po sa Minjula Massacre mga tugang sa Pilipinas, nagrabe po itong nangyari. Na kung saan sinapo ka na rinibong mga Ruso man. Sinapo manikan rinibong mga Ruso sa kamot kan mga Imperial Guard. Iniyo po January 22 man partner nangyari, parehas digdi si Pizza, pero bako ibang taon. Parehas lang si Pizza, mga tugang nangyari pero ibang taon. Iniyo po nangyari mga tugang, rinibo man ng mga Ruso duman, nangyari po sa kamot ka na pinag-aapod na Imperial Guard. Kan January 22, 1905, nabinansagan manindang Blood Sunday o inaapod na Kruba Buyi Buskrin Sinye. Pambira kaya ni yung Rusyang iniyuta. Kruba Buyi Buskrin Sinye. Ang apod ninda kayan. So, sa pagtatapos mga tugang, yung pinag-aapod niya itong 19th century, naging lantaran po sinangyaring korupsyon. Nang lantaran sinaging korupsyon, asin pang-aabuso po duman sa partismo ka na Russia. So, digdi, bako lang ini naging epektibo sa party mismo kan liderato kaidto mga tugang ni Caesar Nicolas II. So namamala pa kan gobyerno kaidto iyo si Caesar Nicolas II duman po sa Russia. So ikinahandal ini natakot man, ikinahandal mga tugang ni Nicolas na baka digdi po daimamana ka na sa iyang naghihilang na aki kan na permi niya nga itong aki niya permi nga may hilang nga mga tugang naandal natatakot po ining si Caesar Nicolas na baka mamana ka na sa iyang naghihilang na perming naghihilang na aki na si Alexis ana sa iyang trono. So, sa katakutan kani, mga tugang, sa katakutan kani ni Caesar Nicolas II, digdi po, ipinagkatiwala kani, and salud, kaini, sa iyang aki, duman po sa kontrobersyal na sinasabi pong parabulong, kontrobersyal na parabulong na si Grigory Rasputin. So naghiwas po ang impluwensya
naghiwas sa mga tugang ang impluwensya ni Rasputin duman po sa Russian na empire, no? Ninuli po kani naanggot na suya, naanggot na mga tugang ang nagkapirang mga nobleman, asin na nagdagdag lalo si problema na kinakatubang po kana nasyon kana Russia, asin na digdi po iyoan pagpuon kan init pag Arab-adab kana Russo-Japanese War. Nag-Arab-adab na si init kan iriwal kan Russia kan mga Ruso sin kan mga Hapon. Kaya nga ni inapod na Russo-Japanese War. So nagpuon magtiripon-tipon kadto. Parehas ka na nangyari sa Minjula mga tugang, nagpuon ng magtiripon-tipon ang mga trabahador duman po sa party ka na Russia, tanganing agadon po mga tugang ang pagkakaigwanin pagbabago sa party mismo ka na sa indang nasyon. Kan January 1905, January 1905, sarong serye nin mga hero protesta na kung saan pinag-organisa kaniyo pong pinag-aapod na Assembly of Russian Working Men, mga trabador yan na mga tugang nagkaigwanin na pagtitiripon-tipon na si mga trabador duman sa party mismo kan Russia. So iyan sa paagian kan na Assembly of Russian Working Men, asin na duman na po nag-init sa lugar kan na St. Petersburg, asin na iyan po mga tugang pinanginutan kan na sarong padi na si Father Georgie Gapun. Hobeto kadtong sa indang pagtitiripon nag-aarab-adab na si init kan na tawo. Hobeto kan sa indang mga pagtitiripon na ipaabot po ki Caesar Nicolas II ang mga kahagadan kan mga sinasabing pagbabago mga tugang. So pagkatapos na magtiripon-tipon, nagmarcha iniyo pong grupo kan pinag-aapod na Assembly of Russian Workmen. Sinda mismo nagmarcha mga tugang. Pasiring po duman sa Winter Palace. Duman sa palasyo kan na presidente kan na Russia. So bit-bit an mga sinasabing religious icon, bit-bit an mga religious icon, mga imahe ni Nicholas II. Si mga estatwa, si mga imahe na kalalawgon kaniyo pong presidente duman na si Nicholas II. Asin na digdi bit-bit pa ang paglaom. Siring man mayo duman sa St. Petersburg mga tugang iniyo pong si Nicholas II. Pag-abot ninda duman mayo anda presidente. So pinagpurbaran po mga tugang, pinagpurbaran kanda mga hipi kanda pulisya kabali duman itong sarong chief kanda pulis na si Grand Duke Vladimir. Yun na siguro ini si Vladimir kuya ningunyan partner. Sa diring tawo ni kaniyong presidente ngunyan kan na Russia na maisugon. Siging pangsakop ni nasyon. Malat na sinakop ang gustong sasakupon ang Ukraine. So iniyo si Grand Duke Vladimir iyuan pamayukad tukan pulis na naging leader dumanda para po mga tugang pakuyanon, paaliun itong mga rallyista. So ining si Vladimir tiyoon ini ni Nicolas, partner, tiyoon ni Nicolas. Magsadiring tao pala nitong chief ka police sa kaan presidente. So napugulan napugulan kan mga pulis
paagi kan liderato ni Vladimir, itong mga nagwiwilga asin na sinugo ana mga pulis na paputukan, baradilun, mga tugang. Suduman, sa nangyaring masakir na ito, pambabadil kan na pulis sug ni Vladimir, maisog talaga mga Vladimir partner maisog nga niyang presidente ngunyan kan na Russia, si Vladimir baga maisog, si Putin, maisog, so ngunyan, sinugo mga tugang, na baradilon nga nindo yan, kung Arabo nga mag-arali, baradilon, susanggatos na mga ralista duman, ang tulos na nagadana mga tugang, antang inabot manin na gatos-gatos na mga tao ang nagkairirido ninhuli po kan tama kan mga bala partner. Nagkairirido itong mga ginatos-gatos na tao. Ano po? So, nagpaputok mga tugang mga pulis man sa mga nagwiwilga na nagkaigwanin riot asin na manlain-lain na parte kan na Russia. O nagkaigwanan riot mga tugang sa manlain-lain na parte kan na Russia bilang party kan suporta sa nangyaring masakir duman po sa nasambit na po mga tugang na grupo ni mga trabador. So ini ang naging dalan para po maglalo na magkaigwa po kan pinag-aapod na pag-init kan pinag-aapod na Russian Revolution of 1905 mga tugang. Duman na nagapuon ang revolusyon partibismo ang Russia. O haros pariyo, pariyo ang istorya mga tugang kaniyo pong Minjula Massacre sa kainiyo pong massacre duman po mga tugang sa Russia. Pariyong pizza pati nagkaiba lang sa taon partner. Taon lang pinagkaiba kan duwa. Taon lang mga tugang. So digdi pariyo nangyari January 22 kasudma. Kasudma an pizza. Bako man kasudma nangyari yan. Pizza man lang. Anibersaryo kasudma, partner. Pakay sipon. Yung nga nangyari nga kasudma. Day nga nabarita nga. Bako man po kasudma. Anibersary lang kasudma. O iyan. Ang istorya mga tugang. Haros parehas. Parehas makateretristing mga insidente ana nangyari. And may relasyon po mga rally-rally. Lalong-lalo na itong digdi sa tuya para uma and mga obrero, mga trabador ang nag-iribanan. Duman sa inda, mga trabador sa kasimbahan. Ang nagsararo ni na puwersa para mag-rally, agado na sa gobyerno duman sa Russia na magkaigwa nin pagbabago kan mga polisiya sa laog mismo na sa inda nga nasyon na mga tugang. So iyan, haros may relasyon parehas sa nangyari po digdi sa satuya. Kaya kung minsan na mga tugang, day ka magbali-bali, pastor, day ka magbali-bali sa mga rally-rally pastora, delikado ang mga rally-rally, igwanin na mga nag-iiba dyan na bako man ang katuyuan na ninto-ninong na rally. May mga paribok dyan. Mahalata, ito lang ngunyan, ito nag-rally, huli sa flood control, ito naman sa party baga ka na Manila, sa party mismo ka na Manila mga tugang. Sinangyari? Nilaog ni na mga daing atang mga kaisipan, si rally. Dapat matuninong lang to. Nakalaog ng daraklag ng sulo ni na mga ikulo o ikadua na nangyari ito rally kan Iglesia ni Cristo o ito po tuninong na dapat si rally ni Amy Marcos partner paribok si Amy Marcos pinundukan ni Iglesia ni Cristo o roli na nga kita nilaog na nga kita nin politika nga ang rally ta tuninong abot lang nga kita duman sa
saudan na dapat magkakurulong si mga involved mga persona ay nagpapil an Amy Marcos sa mga tugang. Nagpapil si Amy Marcos. Para mo man lang si Amy Marcos sa mga tugang, suportador ini ni Duterte, kontra ini sa iyang tugang, ay pigparabatikus sa iyang hermano. Pigparabatikus, mga tugang, si hermano niya, pigsabihan pang adik, ay pambihira. Kung ano-ano, hindi nasuya itong grupo kan na Iglesia ni Cristo. Tabi por pama na magrally ang Iglesia ni Cristo, tulong aldaw si inagad nindang permita mga tugang. Sabi ninda, tuninong, mayo nga, dahil nga kami mahagad na mag-resign sa pwesto, ang sisay man na nakapwesto nga, dahil nga kami mabatikos sa lado kan administrasyon. Nga kami marata kung sisay man, matuon lang nga kami sa issue kan flood control. Diyan lang nga kami. Iyo man talaga si ginibo kan grupo kan Iglesia ni Cristo mga tugang. Iyo man talaga si ginibo. Maayo man talagang pangraratak. In fairness, sa Iglesia ni Cristo, maayo man talagang panraratak na ginibod. Maayong pangraraot. Ay nga ni pinapangaranan ito mga involved na mga persona duman sa ginibo nindang rally lang sumayo man sindang pinangaranan dumanda itong mga involto, mga akusado, nangunyan, itong mga insertion na maayo kaya na o sindaan pangapudan lang ninda na ngayon repasuhon, pakarayun, pagpapatrabaho dapat nga ang pundo mapaduman and mapanagot nga si mga tao na mga involto. Tama man yan, mayo man pinapangaranan, ang sabi lang nila, mapanagot si mga tao na mga involved mga tugang. So peaceful itong rally kan Iglesia ni Cristo, ay indaman ta nakalaugan na Amy Marcos, nagkariribok. Pagtirada ni Amy Marcos, sa kuyang tugang, bunso, adik, pambira man na ini ay inda nagkariribok, pundo na uruli na kita. Napiritan maguruli itong mga tugang niya itong Iglesia ni Cristo. Iyan itong mga sinasabi niya to, mga tugang na nalalaog ka nagkapirang mga paribok sa ginigibong peaceful rally. Kaya pastor, dahil ka mag-iba-iba nung ka sa mga rally-rallying iyan, na nalalaog yanin mga paribok, magdangog ka na sana, dangog ka na lang, sa mga bareta, ahatod man yan sa mga bareta. Pero kung maadyan ka pa, mapartisipar ka, ay dahil mo man aram kung iyan talaga magiging tuninong, taigwanin mga pilyo, mga tugang, mga kababayan kitang mga raot an payo gustong magparibok, so iyan na pinagasasabi niya to. Kaya baga kan pagkada igwanin na mga rally-rally, sabi mi, dai na mag-iba dyan, magdangog na sana, dangog na sana, tanganing kung igwaman na magparibok dyan, salbado ka, and kung igwaman pipirik apon dyan, kung igwaman pipirik apon dyan, partner, dahil ka makabali. Takon minsan, sa mga rarilaring iyan, ang mga raling iyan, igwa po dyan mga intel na nakapalibot na, pipick upon na lang pagsuruwayan, pipick upon na lang may kaso ka, pinipirik up, dili kay salvado ka. Diwan sa mga kababayan ta, mga tugang. Yan pinagtatawan tanin na maiwas na atensyon. Pabayaan ta nago na yung mga arandaya iwing yan. Pabayaan ta nago na iba pang mga ipapadagos man yan kan presidente, partner. Ipapatrabaho yan kan presidente. Pabayaan ta nago na yan ta. Giging kontrobersiya na pati iyan na padapit sa nasambit na bagay dyan. Malata digdi mga si Ligasyon nagsasabi na dahil man niya kumakikiboksingan. Anong gusto mo sabihin? Isang pinapadangugan mo kayan. Yan na, boxing. Ang pinapadangugan mo kayan si Mabulo. Mabulo man lang mga partner ang nag-aangat ng boxing niya kita.
mainit na si issue. Ha? Boxing niya kita. Iyo man lang baga kaya. Isa pinapadangugan ka ni ligasyon mga tugang, si Mabulo. Pambira ka. Permen, kaalyado mo ba kasi kaalyado mo si ligasyon. Papadangod ga. Boxing, ikaw man lang baga nag-angat ning boxing. Maayo man nag-angat ni na boxing, dig po sa talagan kan mga issue, ikaw man lang baga. Pag nadangog ka kanto ni ikaman niya pa di. Kung nga kaalyado ta ka. Nalayop mo pa nga ako. Bayan, tanago na ni. Ini yung dyan na mga tugang, mga kontrobersiya. Dyan na, sabi ko nga ni, ipapatrabaho man po yan ka na gobyerno. Ay man yan papabayaan o ng nabi na ni President Bongbong Marcos, mga tugang na ngaya, ang Maharlika Highway aayuson. So, alatunta na lang mga tugang. Ang importante ngunyan, pagkakankan mga namamanwaan. Dapat permisa na kitang igwakan na food security partner. Tayo ng kaipuan Dapat ang pundo perming aprobado partner. May imo permi. Aprobado permi ang pundo para may imo permi, para may pambakal ning kakanon para sa sinasabing food security ba kung iyo bosaye. Pambira. Aprobado tulos ang pundo. Iyan ang dapat mga tugang duman sa mga kababayan ta. Dapat pakusuguntang unyan ang produksyon kan agrikultura. And dapat digdi tarabangan ta. Iniyo po mga tugang mga tugang yato na mga parauma. Hirak man, kulang ang kita talaga. And pag marayo na yan, nagsarawa na yan, na mga parauma, mga tugang, mayo na kita nin papa. Yan pala nga ni, dapat protektahan ta, na daipo mga tugang, masayang ining mga dagang ini. Ngunyan ng mga LGU, kung hilingon mo partner, puro land conversion ang iniisip Puro land conversion na mga tugang. Nasasayang itong daga kana mga parauma na tinatanuman ni na mga paroy, mais o kung ano pang klasing mga kakanon sa tuya po nga pangaipo urual daw. So dapat may suporta dyan, lalong pakusugun na suporta dyan busbusan kana gobyerno. And ang mga para po sa food security, ang mga local government unit, dai nago na pagparaturugutan ang mga land conversion na iyan. Kung magibo kita nin mga suna, mga suna, mga po niya itong economic zone, mga tugang, umahan, si mga daga na pang-agrikultura, daita na iiba. Daita na iiba, maghanap kita ng ibang location. So, tatanuman, so napapakinabangan, dagdagan tanin suporta. Ang hihiling ta, puro land conversion ngunyan puro patindog, mga tugang, nin mga negosyo, land conversion, mga daga sa lado kan agrikultura, ginigibong mga subdivision. Okay man yan. Pero bako ito mga agricultural land, mga tugang. Taisipon mo, igwa ka nga nin mga establishment dyan, naggagayo na darakulao na mga malls o kung ano-ano, na mga establishmento, naggagayo na mga subdivision. Alagad ko na mayo ka, ninda agricultural land, mayo ka, nin tinatanuman, sa kita makuha nin papa kayan, day taman pwedeng kakanon yan. Iyo baga, day taman pwedeng kakanon na mga tugang, iyan na nasambit ng mga dagang, iyan na mga establishment na iyan, mga hotel na iyan, bako man gabos na tao pati, nakakalaog dyan sa hotel. Sanggatos na tao, mga tugang, sa sanggatos na tao, maray na garuan na 20 ang makalaog dyan sa hotel. O dahi pangani garo 20
ang nakakalaog dyan sa hotel mga tugang. O pagkatapos sa hadian mo nin pang papa. O paano man yan, di man pwedeng karakanon. Iyo pong mga hotel, di man pwedeng karakanon na mga bank, di man pwedeng karakanon ang mga mall. O di man pwedeng kakanon mga tugang, ining mga subdivision. O igwa man nga ni kita kayad, mayo man kita nin nakuko ang supply nin pagkakan, arog kan na bagas, ay mayo man girari nin say-say dyan. Ang luwas kayan, tigbak ang mga tao, partner, bangyo pastor. Kaya, ang tawan tanin na proteksyon, pakusugunta, ang mga paraoma sa mga LGU, kung mapipili, pakiulay misendo, suportaran nindong maray, ang bugbugan nindonin budget, itong mga paraoma, partner, taiyan na nagtatao, araal daw ka na ani, asin pagkakanta, iyan ang suportaran nindong maray. Ang mga parauma, dai na po pagparatugutan, dai na magparatao nin permit, nin land conversion. Along okay man, land conversion, itong, basta ba ko itong umahan, itong mga tanuman, kusugunan irrigation facility, so ano ang mga kinakaipuan dyan, itao, sa mga parauma. Tanganing diri-diritso, an sa tuya pong supply ni na produksyon pang agrikultura pagkakan. Igwa kita kan pinag-aapod na food security. Uy, inaabot na naman kaya. Ginaganaan ako tako, pastor. Kaya lang inaabot na ako ng oras. Inaabot na kita ng oras sa mga tugang. Nina pamaaram, digdi po sa laog ka na programa. Tugang biyernes ngunyan, aga, Sabado, Domingo, tranquilo, ano itong mga kababayan. Bakasyon na naman, ayo na naman in trabaho. Day na naman ka trabaho kan sa tuwing mga kababayan, orog na itong yaon po sa lado kan na gobyerno. Kaya si Mrs. maghanda, in masiram na pagkakanta, baka magpuli at yan, Mister. Ang pinakamasiram na pagkakanta ni Mister, partner. Pastor, inahapot na ka pa. Sabihan na nga ni pastor. Ano ang masiram na pagka ni mister? Karne. Pastor. Pamira. Param na ko. Baka iba mangyari. Ato ganga. Napangaran ka sa ito yung mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon sa engineering department. Yaon po dyan na si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pabis, sinmanda mga tugang si Sir Chief Engineer Ariel Camarotes. Amat po sa mga parantabay, papitik-pitik lang, digdi po sa BBS FM Naga. Mga tugang, antes ako magpaaram, uyago na mapasalamat ako sa mahal na Diyos sa bendisyon pagtabang na matapos ang satuyang obligasyon, kaya uya po ang satuyang delivery. Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Mga tugang, dabot kita nin oras nin pamamaaram sa programang Papitik-Pitik Lang. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.